Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. News. Yan. On air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Aldaw kitang Martes Gunyan, asyadra kang bulan na Mayo taon 2024. Mga tuga marinaga po sa Saindo, yaw naman kami para ihatun sa Saindo ang mga maretang amay na sa Saindo pumantabayaran sa Rabay sa mga kakamping radyo inipuang. Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEB FM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi sa Partido Area, siniban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Kita po na antabayan naman sa samuyang online sa bayikang FB Live sa pangarang po ni Ken Palma Sanado Technical, sa pangarang kabilog na puwersa kang Kakampi Network News halis sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City. Ako si Jun Bernas, matod ka mga bareta ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Erot Bareta sa Lado Nasyonal. Good news. Natuldo ka na sa wakas ang pirang simarang sunod-sunod na pagnangkaw sa presyo ka mga produktong petrolyo. Sa magkasurway na abiso ka mga kumpanya ng gasolina, babawasan ng 75 sentimos ang kada litro sa presyo kang gasolina. Mientras tantong 90 sentimos man ang matatapya sa presyo kang kada litro kang diesel. Sa kerosene, may pagbaba ng 1.5 kada litro sigun sa Department of Energy. Ang gasolina luminangkaw ng 10 pesos kada litro, 5.60 sa diesel asin 25 centimos man sa kerosene kan nagtalikod na mga andaw. Ang pagiro kang mga presyo resultado ka naglangkaw na imbentaryo kang petrolyo asin ang nagbabang tensyon duman sa Middle East. Dahil pangali totalmenteng naibababa ang sentensya kang self-confess ganbara si Joel Escurial na bumiradil gadan sa broadcaster na si Percy Lapid. Iyan sa ibungkan sayang pagkipagtabagan sa mga autoridad sa pagresolver ka nasabitang kaso sa paagiban kang pagtataw ng informasyon sa iba sa iyang mga pagriba sa krimen. Sigun sa abogado kang pamilya Lapid na si Attorney Danny Pinayo, pinatawa ring 8 sagud na 16 na taon na pagkakapreso kan Las Piñas Regional Trial Court Branch 254 si Escurial asin na demaba ang kasong murder na kinakampang gali sa kasong homicide. Sigun sa iya, sa ngunyan, mayo pamad na ipinapaluwas na written order. Mapalapit sa nasambit ng conviction aragad na italaan na ang mga kondisyones asin na prosecution manugudigdi na inako naman ni Escurial. Mientras tanto nakatalaan man sa maabot na Hunyo 24 ang maging masunod na pagdagog ang korte dapit sa kasong paganan sa broadcaster na si Percy Lapid. Kakampi Network News. Piglinaw kang Task Force El Niño na bako limitado sa financial assistance. Ang ipapariwas kang gobyerno sa mga paraubang apektado ka matinding tagalang. Sa sarong entrevista, sinabi ni Task Force El Niño spokesperson na si Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, nakadepende sa bagay po kang parauma ang itataong tabang gikan sa gobyerno. Napaganaman na 5,000 pesos na one-time financial assistance ang ipapariwas sa mga apektadong parauma. Mientras tantong 3,000 pesos man para sa fuel assistance. Sa ngunyan,
Nasa 2.5 billion pesos na kantidad ng ayuda at naibariwas kang gobyerno sa mga apektadong lugar sa Pilipinas. Sa pinakahuling datos kang NDRRMC, 207 ng syudad as munisipyo ang nagdeklarang state of calamity huli sa El Nino kung sa 7 sarasambit ng bilang mga probinsya. Pingiritan sa laban ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga aligasyon imbelto sa sindak ang aktres na si Maricel Soriano sa iligal na droga. Matandaan dahil parang nahaloy, nagluwas ang isyu manangod sa sinasabing nag-leak na mga dokumentos kan taon 2012 kung saan kaibanan subot Sinda Marcos na kanto senador kan Pilipinas asin Soriano sa mga sabit sa paggamit ng iligal na droga. Matapos kani, nagpulusyon ng pagdagog ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinapamayuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung sa'y nagtaon ng testimonya ang dating Philippine Drug Enforcement Agency agent na si Jonathan Morales manungod sa sinasabing authenticity ka nag-leak na dokumento kan 2012. Pinigran ba ni PDEA Director General Moro Virgilio Lazo ang pahayag ni Morales asin sinabing non-existent subuot na nasabit na mga dokumento. Mientras tanto, kang haputon man kang media si Marcos dapit sa isyu kanikan Lunes o kasugma, nagngirit sa laban ang sayang isinimpag. Mientras tanto, may pa man ipinapaluwas na komentaryo ang aktres na si Soriano manungod sa nagluwas na isyu. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko dyan, 12 minutos magkalampas ang alas 5 ng pag-aga. Pigdigaran kan Department of Foreign Affairs ang akusasyon kang nagkaparang grupo na nagdalan sa laban o napigdalan sa laban kang Pilipinas ang nangyaring aragawan ng teritoryo sa West Philippine Sea asin sulamenteng ang mga drakulang nasyon sa laban ang talagang may kinabang sa sinambit ng isyo. Sa sarumpayag, tilawan doon ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na bakong sarong bystander ang Pilipinas sa nasambit ng isyu ulita intero man na tinututukan ang pagresolbir rigdi asin parating puprotehiran ang territorial interest sa WPS. Mientras tanto sila pama ni Manalo sa Saybin-Say natuod na si DFA Assistant Secretary Marshal Luis Alvarez. O sa binasang mensahe ni Manalo ni Assistant Secretary Marshal Luis Alvarez, inaalok ang sekretaryo ang publiko na dahil magpadara sa mga akusasyon na may katuyuan na maawaran ng suporta anaman ang Pilipino sa pinaglaban sa pigaaragawan na teritoryo. Sinabi pa ka sekretaryo ang importansya kang pagbilog ng pusog na alyansa kang balibang mga nasyon para mamantinir ang katurinungan asin seguridad sa Pilipinas. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, pigilao man maibalik na sa masunod na taon ang dating school calendar o ralaugan ka mga estudyante sa bulang kang Hunyo. Sa sarong pahayag, sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasaya ng hilakad ki Vice President asin Education Secretary Sara Duterte Carpio ang konkretong plano para maibalik sa dating schedule ang relaugan sa bulan kan Hunyo asin matatapos sa bulan kan Abril. Sinabi pa kang Presidente ng Pilipinas na mayo man siya nahiling na pagkontra sa planong ibalik ang dating school calendar huliman sa presenteng sitwasyon kung dahil kansilado ang klase nagpapatob ng online class huliman sa matinding init kang panahon. Dagdag pa kang Presidente, kada mahinanyo kasi madalan siya ng bareta, pospon o kansilado ang face-to-face classes uli sa matinding init kang panahon kaya kay puan subot na maibalik na ang dating schedule kang relaugan ulit mas maraini lalo na para sa mga aki. Uliman sa langkaw na heat index sa nasyon, napipiritan magkansilar ng klase ang DepEd, pati mga lokal na gobyerno hulita madidipisilan o dadidipisilan ang mga estudyante. As imbes na online class ang paagi ng pag-adal ka mga estudyante sa elementarya asin man high school. Kakampi Network News. Network News.
Oras ko niya mga tugag, alas 5:15 ng pag-aga. Aramon tabo na mga bareta magkaligo dyan sa luwas. Karagdagan na dump trucks kay puwan ng Maray, susog ki Engineer Joel Martin. Report na yan, haliki Maiko Garcia. Maiko. Nagtutubod si Engineer Joel Martin kang Solid Waste Management Office kang Naga na kinakaipuan ng Maray ang kadagdagan dump trucks para sa indang opisina. Iyan sa imbong ka nga nagrereklamong mga residente sa syudad na naaalian sa pagkolekta kang SWMO susog kay Engineer Joel Martin. Apresyado man girarin ninda ang esperso ka mga barangay na nagbabakal ning sa diri nindang dump trucks alagad yan ma-function sa na sa indang barangay na nasasakupan. Ang mga consolidated na basura sa truck kang syudad man girara itatransfer asin si day naagyan kang barangay, aagyan kang liwat kang SWMO o kung baga ma second round. Taong 2019 pa, nagre-request si Martin ng at least tulong truck pag nagbabudget deliberation o kiman ang explanation kang departamento alagad day inaprobahan kang alkalde. Ngunya na taon ang inapurbahan na fundo pang sarong truck sana alagad sa gudso ngunyan day pa nakaka-procure hagad ni Martin na maparekas manlugod ang proseso sa garbage collection lalo na ta madali ng piyesta sa September. Toroto nilado na naman ang sa indang haharakuton. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:17 ang oras, ngunyan. Balikan tali ba panditalas ng mga bareta sa lado nasyonal. Naipigigilid ka National Intelligence Coordinating Agency o NECA ang posibilidad na cyber attack sa pananganang na 2025 midterm election. Sa payag ni NICA Director General Ricardo De Leon sa media engagement patinaman workshop sa Philippine Merchant Marine Academy sa Sampales kan nagtalikod na aldaw, sinabi De Leon, naghiro ng gobyerno para kontrahon ang mga posibleng cyber threat. Sigun saya, kabali sa mga security issues sa silang ginibong threat assessment sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pwede sumot ining makaapektar sa pagkakaigualing ariglado asin tultul na eleksyon. Patalid ka mga autoridad sa rauman na banta ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI na pwede magkrear ng pagkakabaraka ka mga namanwaan asin magdala ng karibukan sa eleksyon. Magaliman sa foreign adversaries ang bantakang cyber attack sa nasyon mentras sa padangadang ang eleksyon. Sa kunyan, pinag-aadalan na kan NECA asin man kang Commission on Elections ang eleksyon sa Taiwan asin ang papabuto ba na eleksyon sa Estados Unidos solita pwedeng magkagwaman ining implikasyon sa political issue digdi sa Pilipinas. Mientras tanto, nagapagristo ng halangkaw na bilang nin case disposition rate sa lower courts ang Korte Suprema kan taon 2023. Ini matapos na sumikat sa 61% ang itinaas kan disposition rate ka mga kaso sa first patinaman second level court sa enterong Pilipinas. Ang nairistro ka nagtalikod na taon basado sa pinakauning datos na ipiniluwas kang Office of the Court Administration. Sa sinabitan datos ang giluwas na lubinangkaw ng 61% kan 2023 ang nako ang case disposition rate kan first level courts halis sa dating 60% kan 2022. Mientras tanto lubinangkaw man sa 42% kang nakalis na taon ang nairestrong disposition rate ka mga second level court sa nasyon halis sa dating 39% na rate na inot ng nairistro kan taon 2022. Mientras tanto, sa sayang naging mesay sa 19th National Convention and Elections of Officers of the Philippine Association of Court Employees, ipinahayag ni Chief Justice Alexander Gismundo ang sayang pasalamat sa laging kontribusyon ka mga habang korte sa nasyon. Ang sayang na magayon na trabaho subot. Ang binarepresentar sana sa klase kan hustisya ang sayang nang ipinapautob asin ang kalidad kan serbisyo na sa idang itinataw sa mga namanwaang Pilipino. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:20 pag-aaga at siyampu at tabayaran ang iba pa mga report halis sa mga pagriban natin sa lawas. Mientras tanto,
Interong binatikos ni Senadora Cynthia Villar ang National Food Authority huliman sa pagkatarangkang ahensyang hilingon ang kapakanan ka mga rice farmers siriman ka mga consumer. Inibuli Villar ang pahayag matapos sertipikaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang propostong abindaran ang 5 taon na rice tarification law. Erot naman na ipinagpropinir ni Speaker Martin Romualdez as iba pang kongresista ang pagabindar sa RTL para maibalik sa NFA ang papel na magpabakal ning bagas direkta sa mga pampublikong merkado. Sinarom kang presenting lay, limitado ang mandato ng National Food Authority para masigurong bastante ang stock ni urog na sa panahon ning kalamidad. Alagad, lagi rumduman ni Villar, nagbabakal siya as iba pang mga senador ning bagas sa NFA para itao sa mga biktima ng kalamidad sa Mindanao. Alagad sinabi kang NFA na mayos na ng stock ni sagud sa mariskubring ipinapabakal pa ini sa mga negosyante. Sabi pa ka senadora, responsibilidad kang NFA na siyertohon ang seguridad sa pagkakan sa paagiban kan pamamahala sa supply asin distribusyon kang bagas sa nasyon. Nasambitan pa man ang report sa illegal na pagbabakal kan stock ning bagas kang NFA sa nagkapirang piling commercial trader arog kan G4 Rice Mill Corporation asin NBK San Pedro Rice Mill. Kan Marso 4, kan madiskubre na 139 opisyal kan National Food Authority sinuspindir basado man sa kasuguan na ipinaluwas kang Office of the Ombudsman. Mientras tanto, sa katakod na bareta, nagpahayag man ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa naging desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isertipikar bilang urgent ang propostong abindaran ang Rice Tarification Law o RTL. Sa sarong pahayag, sinabi ni Romualdez na importante na sabit na desisyon kang Presidente hulita mapapahurosubot kani ang presyo kang bagas asin mapaprotiran ang kabuhayan ka mga parauma. Mientras tanto, sinabi pa kang House Leader na importante ang pag-amenda kang RTL tanggaling maitulod subot ang responsibilidad ng National Food Authority na direktang magpabakaling bagas sa mga pampublikong merkado. Matandaan kan taong 2019 at mailusot ang Rice Tarification Law na may katuyan halion ang quantitative restriction kang imported na bagas sa nasyon. Ini kan napirmahan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Lampas 4 bilyon pesos na emergency employment at tabang pangkabuhayan ang inaibariwas na sa Panginot kan Department of Labor and Employment sa 700,000 na mga obrero sa informal economy kan Mayo 1 Labor Day. Sinarom kang programang tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers utupad sa 673,480 mga trabador ang natawaling temporaryong trabaho asin nagresibin ng lampas sa 3.377 billion pesos na kabirugan na sweldo sigun sa departamento. Kamaliban sa mga benepisyaryo ang 200 na decommission combatants. Kadmore Islamic Liberation Front, halis sa may pang munisipalidad sa Basilan na nagtrabaho rin 30 dias asin nagresibi ang kada saro ning sweldo nagkakantidad 10,080 pesos sa tabang. Ang tabang parte kang inisyatibo tanggaling pakusugon ang intergovernmental labor relations sa pagtutakan kan DOLI ang silbahan kang Ministry of Labor and Employment kang Bangsamoro Autonomous Region in Musqueam, Mindanao. Aminado si dating Agriculture Secretary Buddy Piñol na imposible nang makapabakal pa sa ngunyan ang National Food Authority ng 20 pesos kada kilo ng bagas dawa pa maibalik sa ahensya ang mandatong magpabakal ng baratong bagas. Ini matapos ipagsugo na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikaran urgent ang pag-abiyendar sa Rice Tarification Law para liwat na mabago ang charter kang NFA asin mga pagpabakal ng baratong bagas sa publiko. Ipinaliwanag ni Piñol na kung pipirito nini, malulugi ang NFA na day pabor para sa gobyerno ulit na kinakaipuan pang magpaluwas ng pundo para isubsidize. Grabe lang taas ang presyo kang bagas sa panahon na ini. Asin obligasyon subot kang gobyerno na magtaon ng pagpipilian para magkaikuha ng pagkakataon makabakal sida nin baratong bagas. Kung dati,
may nadudulukan o napipilahan ang tao para sa baratong bagas sa pagi kang NFA, alagan huli kang rice tariffication law, mayo ng opsyon sa ngunyan ang mga ini. Oras ko niya mga tugang, iguara kita ang 26 minutos magkanampasang oras na alas 5 ng pag-aga. Sa iba pa ni Dallas ka mga bareta niya itong unyan. Bareta pa mag-rari sa lado nasyonal. Nagsangat si Senador Rafi Tulfo sa rong resolusyon para man mag-kondusir ng pantagog sa propostong pagpapahiwas sa sakop kang Universal Healthcare UHC Act para maibali sa benefit package ang dentures as pang dental health services sa naram kang Senate Resolution number 1021. Inalok ni Tulfo ang Senate Health and Demography Committee na pagkadalan kung kinakaipuan mananggad aminran ang Universal Healthcare Law para maibali sa coverage kang PhilHealth and dental health services. Nasabita ang mga senador ang 2018 National Health Survey kung saan lampas sa 73 milyon na Pilipino ang raot ang ngipon. Tinaman doon pa senador na ang arigladong dental health nakakatabang para sa employment kan sarong individual, lalo na naghahanap ang mga employer ni mga empleyado na may pleasing personality as may professional appearance. Bira. Beauty contest. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa iba pa mga baretang unyan, ini ba si transport strike? Malan sa girari ning untok pasada mga biyembro kan transport group na Samahang Manibela Mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon o Manibela. Yan bilang pagkontra sa Public Utility Vehicle Modernization Program kang gobyerno. Alagad sa ibungkayan na dagos man ang pagpasada kan iba mga tsuper na habong maapektaran ang silang hanap buhay. Nagkapara sa mga mapartisipar, biwit-piton o binitbit ang pamilya para ipahiling kung garano ka apektado kang PUV Modernization Program ang silang kabuhayan. Sigun sa Manibela, ipaparagos nila ang pagpuprotesta, dawa na. Kinukonsider na kulurom ang silang mga unit sangkod na hinanyugon kang gobyerno ang silang pagkapudan na punduhon ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Misteryoso pa ngunyan. Sarado ni House Deputy Speaker asing Quezon Congressman David Suarez kung taano sagod sa ngunyan na ipamahanap asin bada ko pang leader kang Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Matanda na po sa arrest warrant na ipinaluwas kan Senado uli sa pagbutwa sa mga hearing nagparuwas man ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court huliban sa sex abuse laban kay Kibuloy asin Pasig Regional Trial Court sa kasong pagbalga sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 sarong non-bailable offense. Sa kunyang paragos ang paghahanap ng Philippine National Police asin man National Bureau of Investigation kay Kibuloy. Kaya nagagala si Suarez kung tano dahil nasusumpungan na sinadakop ang sinambit ng pastor. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. Alas 5:30 ng pagkaaga. Oy, good morning para sa mga nakantabay sa mo sa Naga City ngunyan. Kailangan kita mga parantabay. Si mga dati ato mga parantabay sa Network News kan on-air pa ang KM. Liwat na kitang nakukuha sa pagi kan BBS FM para sa mga bareta sa Kakampi Network News. Thank you sa mga parantabay niya mo
lalo na nakatutok sa 91.9 BBS FM. Good morning man sa mga parantaban niya po dyan sa Rinconada, sa pahikan 99.9 EBFM, asin sa mga parantaban niya to sa Partido, sa pahikan 99.3. Parinagaman sa mga parantaban niya po, kasabay sa pagmata, ang mga viewers niya to sa Facebook. Babalik kami at yan sa iba po mga baleta, dyan lang kamo. Ini ang Kakambing Network News. Kapalaman na may traffic violations inda sinaramkan NCAP. Sigun ki Supreme Court spokesperson Attorney Camille Teng, nagpasalaron pa manggraray sa deliberasyon kang in-bank and in-cap. Nagabugtakman sa binsay na kaipon bayadan tulos ang violation sa sarong makadudang website na kaning day masuspindir ang driver's license. Matandaan kan 2022 kan magpaluwas ding temporary restraining order ang Korte Suprema mentras na pinagadalan kung balka sa konstitusyon unday ang in-cap. Tinawandong kaya ka mga nagsaangat ng petisyon na binalga kan in-cap ang right to privacy ka mga motorista hulita pwedeng mahiling ang violation kan sarong bihikulo oras ibinugtak ang plate number kani sa website. Liwat ibubugtak ang Luzon Grid sa yellow alert. Uliman sa matinding umantinin naka-force outage ang D6 na planta ng kuryente, sabi ka National Grid Corporation of the Philippines. Sa ipinaluwas na advisory kang ahensya, ang Luzon Grid ibubugtak sa irarom kang yellow alert po alas 3 ng paghapon sunong alas 4 nin paghapon. Ipinaluwas ang yellow alert o ipinapaluwas ang yellow alert oras na ang operating margin bagong bastante para masimbagan ang contingency requirement kan transmission grid. Sa presente, igwang available capacity sa Luzon na 15,167 megawatts, mentras tantong ang peak demand pigilauman basakat sa 13,714 megawatts. Sa iba pa details ka mga bareta, bakong kakuako na suminakat ng pirang milyon pesos ang sweldo kan mga opisyal kan Bangko Sentral ng Pilipinas, mentras ang iba arog sa namang kan sweldo ka mga partokdo asin dahil lamang makasustinir sa pangaradaw na gastuson. Ini ang sabi ni Congresswoman Franz Castro kang ACT Teachers Party List. Ang pahing ni Castro bilang reaksyon sa pinalawas na report kang Commission on Audit na nagasabing ang mga opisyal kang Bangko Sentral ng Pilipinas ang highest paid kung saan si BSP Governor Ile Rimulano Jr. o Rimuluna Jr. Yun ang inutan sa highest paid official na may gross salaries as in allowances sa taon 2023 na sumikat sa 35,478,813 pesos. Sus marusip yan. Kasabay ka rin nagapilar si nag-apalirman si ACT Teacher Representative Antonio Tenyo sa gobyerno na panahon na para lang kawaman ang sweldo ka mga partokdo at mga empleyado. Hinagan ni Tenyo na gibon na 50,000 pesos ang entry level sa public as in private schools, 33,000 pesos sa salary grade 1 employees, sa SG16 salary grade sa instructor, sa state universities as in colleges, mentas gibon man at 33,000 pesos ang national minimum wage. Tinawandong pa kang ACT Teachers panahon na para hilingon ang interes ka mga nakakadakol invest na ang mga mayaman lalong nagyayaman. Kaya para si Unyo, ang sa kong amigo sa BSP, nagtutug akong peransuldo niya eh. Ang suldo na sa BSP, bakong salary grade eh. May ibang level. Alas 5:45 ang oras siya tungkol yan at yan babalikan taan mga report tali sa luwas. Supisyente ang o sa iba panitales ka mga barata niya tungkol yan. Malaog sa alyansa ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD na pinapamayuhan ni Speaker Ferdinand Bartolo Valdez asin ang Partido Federal ng Pilipinas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maabot na Mayo 8. Sigun ki House Deputy Speaker asin Congressman David Suarez kan Quezon,
ang alyansa partigan preparasyon sa paabuto na 2025 midterm elections. Ipinahayag ni Suarez na ang iba pang partido politikal bukas ba na magbali sa koalisyon basta minasuporta sa mga advokasya asin programa kang Administrasyon Marcos. Ipinahayag man ni Congressman Sia Alonto Adjong kan Lanao del Sur sa rumah ng miyembro kalakas CMT na ang pagkakasaro na ipinapangapunan kang presidente basihan kan koalisyon. Nagalao man si Congressman Joel Chua Camarilla ang solamente miyembro kang Aksyon Demokratiko sa Kamara na mga kaibanan ang sa ilang partido sa binibilog na koalisyon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko mga tugang 5:46. Importante kan sa ilang trabaho kaya rasunable sa naman dalang kawan ang sa ilang sweldo. Hindi ang daging rason ni Senador Jingo Estrada sa pagsunod niya kang Senate Bill No. 2611 o ang Proposed Salary Law Standardization Law 6. Itinutulod ni Estrada ang sangkod 46% paglangkaw sa sweldo ka mga emplyados kang gobyerno sa laogling 4 na taon. Sigun sa iya, natapos ng Salary Standardization Law 5, kanagtalikod na administrasyon kaya kaipuan ang panibagong lay para sa ubento ka mga government worker. Panagos man ang paglangkaw kang kantidad ka mga barkalon kaya magkakaligo sa naba sa bayan ini ning paglangkaw sa sweldo. Sakop kang propostong paglangkaw sa sweldo ang mga public school teachers, healthcare workers, bagi ang mga emplyados kan local government units, kabali na ang mga barangay workers. Dahil namang kabali ang uniform as military personnel, empleyado ka mga government-owned and controlled corporation, contractuals, consultants, pati naman mga job orders, employees. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:47 ang oras yatong ngunyan. Si may kulang ang reporter sa luwas. Alkalde Canaga, dating vice alkalde o pati vice alkalde as mga konsyal kinasuhan na sa ombudsman puli sa pagpatyenda sa Kalye Evangelista dyan sa sentro Canaga. Yan bagang mga manihan, protestan, tilampo pinatindahan Canaga. Kaya sindangon yan kinasuhan sa ombudsman. Aramon niya ito ni Teles kang report na yan haliki Maiko Garcia. Maiko! Nagatubangon niya ng mga opisyalis lokal kang syudad Canaga ng kaso sa ombudsman. Iyan manunugod sa indang pagtaong permiso na magtirenda sa Kalye Evangelista katayt kang Plaza Rizal. Ang nagplantar kang kaso iyo si dating pulis na si Diego Magpantay kang CCW na minarepresentar ni Atty. Ferdinand Topacio. Kinarasuhan sinda Alkalde Nelson Legacion, Vice Mayor Nene Diasis asin mga miyembros kansanggo ng panglungsod na nagpirma sa Ordinance Number 2020-049. Enot ng pinayag kang City Hall na mayong irregularidad ang pagpapatyenda sa Gilca Plaza maski inukupara na ang kabangan tinampo kang Kalye Evangelista. Alagad sa laro kang Citizen Crime Watch, nailingan ng abuse of authority, conduct prejudicial to the best interest of the service, asin paglapas sa Section 3, Paragraph E, kang RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yan, tigplantar sa opisina kang ombudsman. Ang Ordinance Number 2020-049, nagsasabing pinapa-withdraw ang portion kang Evangelista Street gikan sa public servitude at asin pigpapagamit para sa livelihood project kang Micro Small Medium Enterprise o MSMEs. Iyan si mga partindang bulastog, fishball, beef stick, barbecue, palamig kasi ni Bapa na dating nakapwesto sa loob ng Plaza Rizal as integre-locate kang panahon na sinarado ang plaza para i-renovate. Kan maayos sa si plaza, habo nang ibalik sa laog ang partienda kung kaya apektado si mga bikulo na gagi sa lugar. Pati na si mga armored vehicle na nagpasiring sa mga bangko, sakop kang Evangelista. May pampahig ang City Hall managudigdi imbes tigpa para kundi na si mga troll pages na nagbabatiko sa mga presenteng liderato kang syudad Canaga. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Pero igwan ang binabaraklas sa sentro, tanganing mawaraan ebidensya. Mientras tanto, sarong soltero arestado sa kasong robbery
Digdiyan sa Naga City, araman niya ito ang report. Bareta haliki Junel Cuba, Junel Gawin. Arestado kan mga miyembros kan pulis sa siyudad Canaga and sarong soltero na may kasong robbery matapos na siya and manutaran kan mga autoridad sa sarong barangay kan siyudad Canaga and suspect dinakop kan mga miyembros kan PNP Station number 2 bandang alas 8:30 linda pagkaga kanda sutma kanda sa barangay kanda Constitution na Pequeñan Naga City. Tinaga pistong sige nasa tamang edad soltero kanda kapariyong barangay ang mga miyembro kanda intelligence group kanda PNP Station number 2 iyo mismo anda nanginot at tanganimanda dari dakupon anda suspect sa pagtataratangan man kanda police station number 5 at in station number 4 kabali naman anda grupo kanda City Mobile Coach Company and suspect igwanin na kasong pagbalda sa Republic Act o ang kasong kinakatubang kainin o ang kasong robbery na pinag-issue and korte sa pag-demanda ni Honorable Judge Margaret National Armia and presiding judge kan RTC Judicial Region Branch 2 dito sa Laucan Siyudad Naga sa paglapas sa Republic Act Article 302 kanda paragraph 2 kanda kudadapod na private building na sinambit ng suspektado nakakulong na yan sa Hipatura kanda Pulisya kan Station number 2 DC 8 mil pesos anda piyansa na pigre-rekomendarkan korte para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:52, igual kitang 8 minutos antes mag-alas 6 ng pag-aga. Balikan tayo ba pa mainit na bareta sa Radyo Nasyonal? Dahil mabawi ang Pilipinas sa China sa pagiging paggamit ng water cannon, ilan ang tinawando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasugma. Inapot manungod sa suwestyon na dapat maggamit man ng water cannon ang mga lodang pandagat sa pagbalos sa pag-iipit kan China duman sa West Philippine Sea. Naninugan siya na mayo lamang planong Pilipinas na dagdagan pa ang tensyon sa pinag-aargawan na parte kan WPS. Tinabando na ipinagalaban sa lamang ka mga Pilipino ang soberenya asin diretso kan Pilipinas sa WPS asin dahil parte kan plano ang pagkukurusil ng opensiba. Maayo man plano na patindihan pa ang tensyon sa riyon kaya dahil mabalos ang Philippine Navy asin Philippine Coast Guard ng water cannon attack laban sa mga barko kan China. Dagdag pa kan Presidente, mapanagos ang Pilipinas sa pag-asangat ng mga diplomatic protest uli sa sobrang agresibo na kan China. Mientras tanto, mga tugang sa katakod na bareta, pig-question man ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dahil maggamit ng water cannon sa pagabantay asin pagdepensa sa West Philippine Sea sa ibong kampamubuling ginikibo kan China. Apot ni Pimentel, tanot may nagkaperang powers o kagamitan ang ipiganaog sa nasyon, partikularmente sa isyu kan WPS kung ang intensyon sa naman pababaon ang tensyon sa pigaargawan ng teritoryo. Tinawandong mga senador kung tano dinadagdagan ang bilang ka mga EDCA sites na ang nagkaperigdi nakaposisyon harani sa disputed areas. Sabi pa ni Pimentel, tanot nagbabakal ng missiles asin submarines imbes na mga surface vessels arugan barko na pwedeng magamit sa disaster relief operations. Matandaan, pigsayumahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang suwestyon na tampadan ng water cannon. Ang ginigibong water cannon attack kan China sa mga barko kan Pilipinas sa may hurot na ang pinakahuring guguston maglangkaw ang tensyon sa WPS. Asin dawad nyo rin masunod ang puwersa kan Pilipinas sa mga ginigibo kan China Coast Guard asin man Chinese vessel. Balik patrolya nagraray sa West Philippine Sea ang BRP Andres Bonifacio.
Saro sa tulong offshore patrol vessel ka Philippine Navy na naka-assign sa Naval Forces West as in AP Western Command Areas of Operation. Iya matapos na magpasarong anasambit ng barko kang Pilipinas sa may wasan na pag-irahay as in upgrading kang communication as in sensor equipment gani. Kabali sa mga pig-upgrade kang barko ang combat management system na nagmamando kang gabos na sensors as in armas para sa mas pinahiwas na real-time situational awareness command and control capabilities. Apor kaya igwaman bagong air and surface search radar ang barko na nagpapakusugman sa kakayahan kaning magkurusuning long-range surveillance, search and rescue as in maritime patrol. Huli kani, piginauman, mas maing epektibo na ang pagganap kang BRP Andres Bonifacio sa mandato sa irarom kang Naval Task Force 41 halis sa maritime patrol operations, internal security operations, sangkod sa logistics support missions. Sa mga ultimo nyatong bareta sa lado nasyonal, bighaluwagan na kan nasyong kang Canada ang travel restrictions sa nagkapira mga probinsya sa Mindanao kasabay kan panagos na patanid sa mga banta ng terorismo, krimen as in armed classes sa makuntanan ka mga rebelding grupo asin mga soldados sa iba pang parte kang riyon. Sa updated travel advisory ka nagtalikod na Mayo 1, hinali na kang Canada ang Camiguin asin Dinagat Island halis sa travel warning kasunod kang pagbubusisi kang security status sa mga nasabit na lugar. Mientras tanto, ibinaba naman ang Bukidnon asin Misamis Oriental sa Avoid Non-Essential Travel category matapos ining ibugtak sa Avoid All Travel category kam bulan na Enero. Nagpapatalid ba ng Canada na dapat mangginari iwasan ang pagpasiring sa Basilan, Cotabato, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, Misamis Occidental, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur o del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Kan 2016, duwang teroristang Kanadyan ang dinukot kang Abu Sayyaf asin ginulgulan pa nin liog kan sinambit ng grupo. Dahil na dapat magpatumpik-tumpik pa ang mga operatiba kang Philippine National Police Panama National Bureau of Investigation para hanapon asin ipautob ang warrant of arrest laban sa Kingdom of Jesus Christ pastor na si Apollo Kibuloy. Inatinawan doon ni Congressman David Suarez na nagpalig ng labi-labing pagkarisganar, ninulit na lampas ng sarumpulan po na magparuwas ng warrant of arrest ang korte sa kasong human trafficking, child as in sexual abuse na ipagkararing madagop-dakop ng mga autoridad si Kibuloy. Matandaan kang Abril 6 nagparuwas ng warrant of arrest si Pasig Regional Trial Court Branch 159 Judge Reynelda Estacio Montesa laban kay Kibuloy. Apura kayan, Marso 19, pinarwasa man ng arrest warrant kasi si Kibuloy may koneksyon sa sex crimes na kinaka-ibultuang kan pastor. Inot naman sinabi ni dating Presidente Rodrigo Duterte na si Kibuloy nasa Davao lang. Sinasabing si Kibuloy nasa 8 ektaryang Mount Tamayong Prayer Mountain na pagrurugaring kani duman sa Davao City. Sa mga ultimo nyatong barera sa lado nasyonal, supisyente ang laman na simporma ka reklamong isinangat laban kidating Speaker asing ngunyan Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Yan ang tinawan doon kang House Committee on Ethics. Sa reklamong isinangat ni Tagum City Mayor Ray Oy, inakusaran gani si Alvarez ng pagbalkas sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, disorderly behavior as in conduct unbecoming of a public official. Naraman kani ang uhuliman kan mga nakakaraot na pahayag sa mga kapwa lokal na opisyal, parati bang absent sa kamera, asin ang pagkapunan gani sa militar na bawiyon ang salang suporta kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinawang kang ethics panel si Alvarez ng 10 aldaw, tanganing simbagon ang reklamong isinangat laban sa iya. Kumpiyansa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malalampasan ng lampas sang 2 bilyones pesos ang dividendo na mairirimit ka mga Government Owning Control Corporation ngunya na taon sa National Treasury. Ipinahig ang Presidente matapos na pakinutan ang 2024 GOCC Day. Naginipo sa Pasig City ko sa Ugma kung saan na
tawan onra ang mga korporasyon kang gobyerno na nakapag-remit ng lampas sa 1 bilyon na dividendo sa gobyerno. Kan Mayo 3 taon 2024, nakapag-remit ang mga GOCC ng 88.56 billion pesos kung saan ang pinakanakulang nakapag-ambag iyon Land Bank of the Philippines. Siniguro mga presidente na ang pundong pigiremit kan GOCCs magamit sa tama para mabago ang buhay kan mga Pilipino. Sisiguruhon man kang gobyerno na gagamiton ang pundo sa mga proyekto at mga serbisyo na mapapangat ang buhay ka mga tiyos na Pilipino asin para magayon man ang futuro kan mga jóvenes. Ang GOCC o ang GOCC Day, inisyatibo kan Department of Finance para bistuhon ang mga pagmaigot kan GOCCs na makapagtaon ng kontribusyon asin mapunduan ang mga pangaipo asin programa kan gobyerno. Ultimo bareta kung dyan sa lado nasyonal. Ipinakapunan man kasarong consumer group na suspindron ang less fees para sa telecommunications companies kasabay kang pagkasabing ang internet connection sa digital era sarong mayor na pangaipo na. Basado sarong official statement, sinabi kan bantay consumer, kalsada, kuryente ng internet connection dapat hilingon kaparehas kang utilities siring kan tubig asing kuryente. Tinawan doon pag ang grupo na ang communication as in digital connectivity dapat ikonsiderar na basic human right. Matandaan tinawan doon ni House Majority Leader Erwin Tulfo na ang mga edipisyo as in pagurugaring dapat mag-upres ng zero lease para sa instalasyon kang broadband connectivity. As in sinabing dapat ikonsiderar ang pribadong sektor o kang pribadong sektor ang lakdang hulita haros 800 na edipisyo sa Metro Manila nagharali na ng less fees. Oras ngunyad makatugang 2 minutos na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Mapanago sa mga bareta sa Kakampi Network News at yan sa ikalawang parte ka mga bareta niyato ang tabiaran po ang mga bareta ang ihatod ka mga Kakamping Radyo. Mga bareta halin dyan sa ringkurada sa pahikan DWEB FM Kamsur. Mga bareta halin sa partido sa pahikan KM Kakampi Partido. Asin man mga baretang tinipon ihatod kan BBS FM sa Naga City. Digdi lang yan sa yung mga baretang amay. Ngunyan pong aldaw na Martes, Mayo 7 taon 2024. Babalik kami at yan. Ini ang Kakampi Network News. Radyo, inutunyato mga barera sa ringkunada. Nasa lingon yan si Bene Sena, halin dyan sa DWEB FM Kamsur. Bene! DWEB FM Radyo Ringkunada Kampibo Network News. Mabalos yun sa detalyos kan mga barata. Halin sa DWEB Kamsuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa. Nagkakaparoon mga bagong mga abogado. Nagabos taga siyudad ni Iriga ang tinawanin onda pagbisto ng resimento kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Iriga sa ganibong flag raising ceremony kasudma sa City Hall. Sa lindong ni abogada Shane Berinya Imperial, partikularmente sa pagiya kani urog na ang City Legal Office nagsagibo ng simpleng seremonya para tawanin honra ang mga Irigeños na nakapasar sa bar exam kan 2023. Asin ang lokal na gobyerno kan siyudad ni Iriga sa bagay kan City Legal Office nagtaw sa mga nining inapon na desk nameplates bilang simpleng token of appreciation sa nasabi ng mga bagong mga abogado. Ang mga honoris kasudma ayon sinda attorney Mar Xavier Ampongan, Attorney Christian Oscar Villesa, Attorney Jeremiah Berinya, Attorney Zander Alexis Bonivi, Attorney Lay Joanna Bell Kaayaw Orbon, Attorney Neil Sigmund Cabaltera, Attorney Paul Gabriel A. Casoverde, Attorney Freddy Arcullada, Attorney Patricia May Lagardo, Attorney Guaynes Gail Matubis, Attorney Jessia Aina Noble, and board member kan Ringkunada isiring man ang dating taga-media na si Attorney Vincentius Alexander Casulla II. Mientras tanto, ang nagkakapra sa mga ini ang presente para ma-receive ang nasabi ng token of appreciation gikan sa lokal na gobyerno kan siyudad ni Iriga na kung saan si Mayor Rex Cuba Arriba Oliva ang liwat nagpaabot kan sayang udok sa buot na congratulations sa bagong mga abogado asin nagpahayag kan pagiging positibo sa saindan mga magiging akomplishimento bilang mga bagong abogadong mga taga-syudad ni Iriga. DWEB-FM Radyo Ringkunada Kampibo Network News. Mientras tanto, salo na namang
estudyante kan Camarines Sur Polytechnic College digi sa Banwa na ba ang nakasungkit kan top 1 partikularmente sa April 2024 licensure examination for midwives na ginibo dahil pa sa nahaloy. Nasabi ng taga Banwa na ba na estudyante kan Camarines Sur Polytechnic College na ba is si Judah Paulo Espero na nakakuha ng rating na 91.70%. Si Judah Paulo Espero ang taga Barangay Santo Domingo, Banwa Ananaba, asin ini sigun sa manejamento asin man administrasyon kan CSPC. Saro na naman sa maray na performance kan sa nag-eskwelahan, siyempre pati na kansa ng mga estudyante na kung sain 13 o 15 bagong rehistradong midwives ang nakapasar sa nasabi ng examination. 13 digdi ang nakapasar sa enot na pagkakaton pasana mantang andua nakapasar pagkatapos na ini makakuha ning o liwat na magkuha ka nasabi ng examination. Mientras tanto, dahil man na ibitaran na magpakarakurahaw asin mientras na nag-ibig sa kaugmahan si Judah na kung saan ang sayang video nag-viral sa social media. Tama na. Uy. Tama. Parang mo tumig. Tama na. Pagkalitaan ninyo si Mami. Ha? Pero Mami, tawakin ninyo. Oo. Relax. Pakinggan mga naging reaksyon ni Judah Paulo Espero matapos sa sayang maaraman mismo personal na siya ang naging top 1 sa ginibong April 2024 licensure examination for midwives. Si Judah Paulo Espero consistent na Dean's Lister na kung kan first semester 2023-2024 igos na ng general weighted average na 1.44. Mantang sa second semester kan 2022-2023 igos man siya ng general weighted average na 1.32 asin kan first semester 2022-2023 igos na ng general weighted average na 1.38. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan ang mga barata haligi sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Thank you, Benny, mga barata dyan sa Rinconada sa bayan DWEB-FM Kamsur. Oras ko yung matugang 15 makalampas ang alas 6. Alamon tala sunod mga barata gihatod kan Kiyam Kakampi Partido. Isinasa niya naman sa partido. Si Nino, si Paling Religiosa, Partido Go ahead. Kakampibo Network News. Mabalo sa kakamping June uyam mga bareta gikadigdi sa Kiyam Kakampi Partido. Nagapapadagos na serbisyo karaban kalukal na gobyerno kan guard sa turuan ng Camarines Sur sa pamamayo ni Alcaldesa Leda Simando San Luis. Sa sinabit ng serbisyo karaban kan LGU guard sa turuan. Pinag-opreser ang mga libreng serbisyo base sa pangipuhan kan mga tao sa barangay. Kaiba ng digdi ang libreng serbisyo medikal at dental. Pagtaunin libreng mga bulong, pagtaunin mga tsinelas, feeding program para sa mga kakian. Kasud maiyuna ng pampitong aldaw para sa serbisyo karaban mantang presentiman ang mga lokal na o ang mga opisina kan na lokal na gobyerno kan guard sa Turena sinagkapit ng national agencies. Susugman ki Alcalde Lida Simando San Luis. Sa paagikan sinambit ng programa na irarani ang serbisyo kan lokal na gobyerno sa mismong mga namamanwaan. KM Partido Kakampibo Network News. Mientras tanto sa ibapan barata sa lalo lokal, Comelec sa Mako Nusernin na barangay satellite registration sa 10 barangay ngayon na bulan ni Mayo. Detalyas kan barata Nilo Oriana. 10 na naman ang mga barangay sa Banuanin sa Jose Camarines Sur na katalaan kondusiraan din barangay satellite registration kan Comelec sa sinambit ng Banuan. Basado sa schedule na pinagpalawas kan opisina ni Comelec Officer 3 Mrs. Imelda Durego kan Comelec San Jose nagpunan sinambitang aktibidad kan nakaaging Mayo 3 kung sa iniginigo sa covered court kan barangay Punglon sa barangay Punglon na kasugmaman sa Minoro Barangay Hall kan barangay Minoro sa maabot na Mayo 9 inigigibuhon sa Salugon Barangay Hall sa Barangay Salugon, Mayo 10 sa Tagas Covered Court sa Barangay Tagas, sa Mayo 16 Kalawit Barangay Hall sa Barangay Kalawit. Mientras tanto sa Mayo 17 sa Kalalahan Barangay Covered Court kan Barangay Kalalahan man. Mayo 21 Barangay Mompiro Covered Court, Mayo 22 sa Pugay Covered Court sa Barangay Pugay, Mayo 28 Tambangan Barangay Hall sa Barangay Tambangan, asin man Mayo 29 sa Barangay Danlog Covered Court. Asin sinambit ng mga barangay satellite registration masikad alas 8 din pagkaga sagkod ng alas 5 din pagkahapon na bigla na uman na dakulang numero na naman ang mga
maparehisto o na maparehistoan makukuhakan ko kaya sa paggalibot sa sinabit ng mga barangay. Target pang subot yan, hindi na makatipunin na abot sa pismila na mga registrant sa pagtapos ka na continuing registration sa maabot na bulan in September. Mientras tanto, ang mga barangay na sakop mang kang sentro kang Banuarin San Jose ang hukom doon sa rangkang kaparehong aktibidad sa masunod na bulan nin Hunyo. Dagdag na marata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Oriana, Marinaga. KM Partido, Kakampi mo, Network News. Partial delivery kada banigi kan sa PhilRice sa Bicol. Formal naman ang pinagpunan ng pagdistribuer sa mga parauman sa Banuan kan Goa, Camarines Sur. Dads Prado sa detalles kan Barata. Pinag-informaran asin na formal lang pinunang kasudma na pag-distribuer ka na available na bani na halis sa PhilRice sa Bicol sa mga parauman na matanom din paring niya na cropping season. Yan sa Pagikan Municipal Agriculture Office sa Banawang Kanagawa, Camarines Sur. Susog sa Agriculture Office ana available na bani NSIC RC222 250 bags sa 20 kilograms per bag. Saringman NSIC RC508 250 bags 20 kilograms per bag. Pinagdinawkan Municipal Agriculture Office na prioridad na makakaresebikan sinambit ng mga bani itong siguradong mga katanom o kaya handaan na sa indang mga tanuman. Alagad itong dahil paman matanom sinda mahuri na o kaya mahuri na nilunod tayo gwapon sa buot nila maabot na mga bani. Pinagdamduman sa mga parauma na dapat darahon o magdaranin valid ID na may birthday at sina Registry System Basic in Agriculture o kaya RSBSA Claims Tab na iyon na hahagadon para sa pag-release kan nga sabi ng mga banhi. Magpapadagos man ang pag-release sa good na igwapang available na banhi sa sinabit ng opisina. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Dads Prado, Kakampi mo. KM Partido, Kakampi mo, Sa ultimo niya taon na barata ko dyan na konfiskaran 1.5 gramo nina sa buna may kantidad na 10,200 pesos sa duwang operasyon na pinagkondukta ka na Police Regional Office sa 5 na Mayo 5 alas 6 nina pagkaga sundong nga Mayo 6 alas 5:59 manin pagkaga. Ini kasabay man sa daily operational accomplishment report kan ahensya. Kasabay kanian pagkakaristar sa apat na wanted person na sindumadigdi ang konsideradong most wanted person. 5 man ang arestado ni Lulis sa illegal gambling. Saruan na konfiskar na Lusa Firearms asin saruman ang voluntad na nag-surrender ni Lusa Firearm. Sigun kaya Police Brigadier General Andre Perez Dizon na nagpapailing ang daily operational accomplishment report kan operatiba ng integridad sa paghibukan sa hindang sinumpaan na trabaho. KM Partido, Kakampi mo, Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido ang sendong para barata Rene Oreliosa Babalosa. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Thank you mga pagkalimahalin dyan sa KM Kakampi Partido alas 6:21. Isunod na mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Kaya barang naman si Junel Cuba. Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Saro na naman natulak kan drugaan narata sa kamot kan mga autoridad matapos na isagibo kanian sa rong drug by bus operation na jada sa Banuaan kan Magaraw, Camarines Sur. Anda insidente nangyari jada sa Suna City, Barangay Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur sa paagiman kanda Municipal Drug Enforcement Unit kanda Banuaan kan na Magaraw alas 10:55 nin pagkabanggi kasubanggi kan isagibo nindaan sa rong drug by bus operation da laban sa suspect na pinagbistong si Mio 49 anyos mayagom kanda kanamanda Camarines Sur na kumpiskar kan mga autoridad sa paagi kan sa rong pusher buyer na nagsagin-sagin na mabakal nin droga and sarong plastic sachet nin shabu sa
kantidad na 500 pesos. Sering mada sa pagrekisa kan mga autoridad sa lawas kan suspek nakakuha pa ni 5 pang pidasong plastic sachet na may laugman ni shabu. Nabawi man kan mga miyembros kan PNP ang kantidad na 500 pesos na iyo ang ginibong drug bypass money sa sinambit ng operasyon. Sa kalkulasyon kan mga autoridad uminabot sa 1,800 pesos ang kantidad kan market value kan sinambit ng droga. Ang suspek kabali sa mga pinag-aapod na street level individual dyan sa Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur. Nakakulong ng unyanda ang suspetsado asin siya sa ngataning kasong pagbalga sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa nga detalles kan mga barata pakita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, ang mga tauhan kan tanod sa baybayo na munisipyo kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Kaibanan ang Bureau of Fire Protection, mga opisyalis asin residentes kan barangay kan Siramag sa Balatan na Camarines Sur, ada nagatarabang-tabang sa isinagibong aktibidad sa paglinig sa sinambit ng baybayon kan barangay. Ang aktibidad na ini saro sa mga inisyatibo kan Camarines Sur Lady Firefighter na kung saan pinapamayuan ni Abogado Yatsin Grahida Mirabil kasumpay kan sa indang bulanan na aktibidad kung saan sa kakaigwakan pinag-aapod na pag-iwas sa sunog na may tema sa pag-iwas sa sunog na di ka nag-iisa. Ana aktibidad na ini ada laman kanda sinasabing nakakatabang na mapangatamanan ang kapalibutan kan kadagatan alagad nakakatabang man ini sa pag-iwas sa lado kan kasulo sa pagiman kan pagtanggal kan mga nakakuriyat na mga bagay na may potensyal sa peligro na pinagpupunan subuot ni kalayo. 2 kilometros ang sinakop na linigan ka na sinambit ng grupo. Nakakolektaan na mga ininya ni na 10 sako ni na basura na kung saan ini nalalapa na ang iba sa nasambit ng mga basura. Sa iba pa nga detalles ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Bicol Central Station saroda sa mga flagship economic enterprise kana Ciudad Canaga. Boyet Paderes sa detalye. Pig siguro kan sarong konsyal sa naga na saro sa mga flagship economic enterprise and Bicol Central Station. Sigun kay Councilor Buddy Del Castillo na nagkikita ang nasambitan ng terminal asin nagtataw ng halangkaw na revenue sa syudad. Sigun pa kay Castillo, tanganing mamantener ang maray na operasyon sa Bicol Central Station, pinaburan kan sa edang grupo ang kahagadan kan mga bus operator arog kan pagtinil sa waiting time na 40 minutos asin ang pagbaba sa taripa makalis ang 10 taon kung saan kan 2014 pa ang huring pag-adjust. Katakod kay ni pigihiling kan liderato kan terminal ang mga factors sharing kan costume operation, inflation, purchasing power kan kwarta asin iba pa. Sangunyan, hagad na sanakan opisyal ang kooperasyon kan gabos, tanganing mamantener na salbado ang publiko kung nasa laog kan Bicol Central Station. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, 58 pamilya da sa Camarines Sur nagtapos na sa purpose. Daryl Banya sa detalye. Inanunsar kan Opisina Regional kan Department of Social Welfare and Development na igwang 58 pamilya na benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program gikan ini sa Banwaan kan Kanaman, Camarines Sur ang matriyumpong naggraduar na sa sinambit ng programa. Sa report kan DSWD Bicol, kabali sa mga nagtapos sa benepisyaryo, iyo itong nagkaigwanan nin trabaho sa diring kabuhayan asin man nakapagpatapos na nin pag-aadal kan sa indang mga aki. Kasabay kan pagtaong onra nakaresibir man ang labang pamilyang benepisyaryo nin na full tax nin nagkakantidad 500 pesos ang dambang saro
Arel. WD Bicol, pakikipagtabangan kan mga ahensya, arog kan TESDA, DOLE, NJA asinmanan government organization, kung saan nagpahiwas nin mga pagkakataon sa mga benepisyaryo para sa pagpauswag kan sa indang karaman, asinman pakikipaglaban sa angat kan buhay. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga irrigation canal kan National Irrigation Administration NIA sarabay na pinaglinigan tuniladang basura nakuha o kay Isminda sa detalye. Pinagka-confirmar ka National Irrigation Administration na mamundong bareta ning huli sa tagbak na basura ang nakuha nila na pick up sa mga irrigation ng kanal sa ginibong clean-up drive na pinag-gipo sa nagkakapirang irrigation kanal pagsasadiri ka na National Irrigation Administration na kunsain ang Camarines Sur Imo District 3 tigma na kunsain ang tigman na hinayaan na inarihan na irrigation system ang kabali sa pinag-prioridad na linigan. Nagkaigwaman ni nagkating mitigation sa nasampitan ng lugar sa hinagyanan na main kanal. Ang fabrication kan as in installation kan truss sa truck as in hinayanan na main kanal. Removal kan floating debris o mga nagraralataw ng mga basura sa nasampitan ng kanal, desilting work as in Tigman Dam, as in removal kan mga builders as in mga basura sa nasampitan ng kanal sa Tigman Dam, as in removal kan mga basura sa Tigman Dam Paman Kiraray na kunsain an mga ini na sarabay ni pinagkibo kan National Irrigation Administration as in an ipapasabot na mga irrigation canal ang isusurunod naman nagpahayag ning kamunduan ang nasampitan ng ahensya ning hulita ang nasampitan ng irrigation canal kuta na malinig ang tubig na maagidigti alagad kinikibong basurahan kan mga squatter na bigla na lang na nagburutwaan sa mga kanal, irrigation canal na pinagpapagibo o binugtakan na National Irrigation Administration kuta na para sa mga parauma alagad sa pagburutwaan kan mga squatter sa nasampitan ng lugar, nagiging mga bagla pang mga ini ning hulita ay pinagdadaklagan sa mga basura sa nasampitan ng kanal na pinag-agihan kan tubig pasiring sa mga parauma. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, epektibo sagkod ngunyanda anda pagbanda para man sa mga cargo truck na dai pwede o ipinagpapangalad na mag-agi sa Tinampo Highway sa Kalabaan kan Concepcion Pequeña Panganiban Drive Sentro Asin Banda Magsaysay. Ini sa gabus na oras ini ang naging kapayagan ni Lieutenant Colonel Dennis Sanuanda ang pamayukan traffic enforcer sa unit kan Naga City Police Office. Sigun ki Sanuanda ang gabus na mga cargo truck ang subuot tinutugutan sana na maggamit asin mag-agi sa Almeida Highway sa diversion road kan na Siyudad Canaga. Bawal manda na pagparking sa gilid kan na Tinampo sa Almeida Highway asin diversion road. Inihulit na dyan gabus nagaagi an anuman na klase nin behikulo asin tangani nin mayong makaulang sa bulos kan trapiko. Daipig tutugot na pagparking sa gilid kan Tinampo kan sinambit na mga cargo truck. Oras na igwasin dang nahiling initulos ang pinag-iisyuan na citation ticket na minadalagan sa kaban kan lokal na gobyerno kan Naga. Sinabi pa man ni San Juan na ang Traffic Enforcement Unit kan PNP Naga iyo ang nagre-responde asin nag-iimbestigar kan gabus na klase kan traffic accident sa 27 barangay kan Siyudad Canaga. Sa record ninda kadaklan kan mga aksidente sa Naga imbulto ang mga motorsiklo, kaskas ang dalaga asin nakainom pa ang mga tsuper. Sa oring barata sa lado lokal,
Sa oring barata kita sa lado lokal, nagtaunin na kantidad na 930,000 nina makinarya asinibapang kagamitan na sa lado kan pag-uuma ang Department of Agrarian Reform dara sa Kabikulan sa nagkapirang Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBUS kanda nagtalikod na aldaw iniya digdi sa laog kan Kamara de Sur para maanda makatabang sa saindang kabuhayan asin para sinda maging climate resilient. Ang mga itinaong makinaryang ini iyo ang hand tractor, rototiller, rice thresher, asin corn shillers, kaibahan sa mga natawan na arbo iyo ang Pugay Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ang Parbo Pugay sa San Jose, Camarines del Sur, ang Kasuray Agrarian Reform Beneficiaries Organization Carbu dyan sa Kasuray Magaraw, Camarines del Sur, ang Hanawan Farmers Association o ang pinagapod na Hanpa sa Hanawan o Campo, Camarines del Sur, Kaway Nanda Farmers Association CFA sa Kaway Nanda Tinambaka, Camarines del Sur, asin ang Tabigian Farmers Fisher Folks Association o TFFA sa Tabigian, Karamuan, Camarines del Sur. Ang nasambit na mga ekipay, personal na pinagatud kan opisina kan DAR, tangani mad na makaabot naman sa benepisyaryo kan sinambit ng mga ekipahe. Kantabi kakamping June ang mga bareta gikan sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News. Jonel Cuba, Basta Bareta, Sigura. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, mga bareta. Asin mga pagkilibay natin dyan sa BBS FM Naga. Ang oras ko niya mga tugag, alas 6:35 rin pagkaga. At yan, sa mga huring bareta ang tinipon kan Kakampi Kamsur sa lado lokal sa sabuyang pagbabalik. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Naikuha mga respiratory illness na nag-i-star sa palibot ka na sinabit ng dating dam site. Tanganing maiwasin da sa posibleng peligro. Tulos pa nag-responde ang mga bumbero, alagad hulit halinang sarado ang nasambit ng basurahan na pinagtutubudan na may gas na nag-alisngaw gikan sa mga dating basura kaya nadipisilan. Ang mga nag-responding bumbero na ini makontrol. Solamente nagibo na sa running pipeline tanganing mabantayan na dahil na maglakup pa sa mga pagtaraid na edipisyo as in residentes sa sinambit ng lugar. Ulikan aso ikan sa nasusunong dam site, napilitan na lokal na gobyerno kan Sulod Kinaga na i-divert ang buluskan trapiko, partikularmente sa mga motorista na pasiligon sa mga barangay kan Kararayan, asin na San Isidro, sa paagiban kan tinampo dyan sa Balatas Development Sites. Mientras tanto, sa iba pang bareta niya tungunyan, Ini ang Kakampi Network News. Network News. nilunis sa esforsos ni Congressman Migs Villafuerte. Dagustang na i-turnover kan Department of Public Works and Highways ang sarong logistic facility sa Banuan Kampanatan, Camarines del Sur na nakakantidad 19 milyones pesos. Ang state-of-the-art na edipisyo maserbing Central Logistics Center sa Banuan Kampanatan, Camarines del Sur napig-turnover kan DPWH sa lokal na gobyerno. Mismong si DPWH Regional Director Virgilio Eduarte ang nanginutan sa pag-turnover ka na sa bitang pasilidad ang nagpahayag na inipig implementar sa naram kan 5th Engineering District kan DPWH na maserbing transportation patinaman warehouse hub sa silambit ng lugar.
Sabi pa kan DPWH, ang pasilidad magamit man bilang lugar sa mga okasyon kang banwan, mga darakulang meetings, workshop, pati training, siriman, evacuation centers o evacuation center kung igwang kalamidad. Sa iba panitalas ka mga bareta sa lado lokal, panagos ang pagsungkit kan Camarines Sur Polytechnic College dyan sa Nabua, Camarines Sur nin mga placer sa mga board exams na pananaloy ang CSPC nakasungkit kan ika-4 na ranggo sa natapos na Civil Engineering Board exam kung saan number 4 si Marvin Balyesir nakakuha ng 93.20% kan nagtarikod sa rang aldaw sa pinakauring board exam sa midwifery o sa licensure examination for midwives. Nasungkit na ang panginot o tapuan kaan sa naman na produkto kan sinabit ng eskwelahan dyan sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur. Kan si Joda Paulo Espero nagikan sa Batu, Camarines Sur ang nakakuha ng 91.70% sa sinambitang examination sa ranggong number 1. Pero napagaraman na ikadawa ng beses ini na nag-top 1 ang CSPC. Edot si Chris Ryan Barya kan 2007 sa midwifery licensure examination nasa Roman, tagamanwaan ka Batu, Camarines Sur. Si Barya ngunyan o si Barya naging summa cum laude na may Master of Arts in Nursing sa CSPC asin graduado na sa Doctor of Philosophy and Development Management sa Bicol University duman sa probinsya kan Albay. Maugmang pigmarata ni Alcalde Jess Camara kambaruan kan Libanan, Camarines Sur na RHU 2 primary care facility na ang Rural Health Unit kan Libanan, Camarines Sur matapos na maresibina ang official license kani na mag-operar. Ipinahay kang alkalde kan sinabit na banwaan na nauli ka na sambit ng nakuang lisensya. Paragos ng maaprobisaran ka mga residentes ang komprehensibong healthcare service kada lokal na gobyerno sa pagikan sa ng RHU. Napagali sa primary care, as in clinical laboratory services to dental care. Ini fully equipped na nin birth home, as in may ambulance service na para sa mga emergency response, pharmacy para sa convenient medication access, dental, birthing, pati naman X-ray facility para sa diagnostic imaging. Bareta na sa Ruas kang Pilipinas, ngunyan mga tugang. Arestado naman sa Russia sarong soldados kan Amerika huli subot sa panghabon. Sigun sa US official, binistong soldados na si Gordon Black na nagpapasarar mo dyan sa pre-trial detention. Arestado ang staff sergeant kanitrikod na Mayo 2 kung saan nagalisto din sa South Korea asin nabiyay sa Russia sa saliri kaning desisyon. Ipinaaraman kan Russia sa US ang nasambit ng insidente mientras nakakulong si Black sa Vladivostok. Nagyari ang pagkakaarestar matapos ang paragos na tensyon sa pagkultaran kang Russia asin US uliban sa gera duman sa Ukraine. Sa baretang sports, huminakot ang National Track and Field Team ng Pilipinas ning tulong bulawan na medalya sa 2024 Hong Kong Athletic Championship na ginibo sa Chung Kwan O Sports Ground sa Hong Kong. Nanginuto sa kampanya ng Pilipinas si SEA Games champion na sin Tokyo Olympics veteran Christina Nat na
nagsiguro rin Bulawan na medalya sa sayang paboritong event. Nagristruman si Nat ning imprinsibong 11.52 segundo para masungkit ang enot na pwesto sa Women's Open 100-meter glass. Pinataob man ni Nat sinda Hong Kong Bets Poi Kinchang asin Chi Yong Lao na nagkaligo na sana sa silver asin bronze medal. Mientras tanto nagpamati man ng kusog sinda Lauren Hoffman asin Yusin Lurana sa kanya-kanyang kategorya. Naghadi si Hoffman ang sa Women's Open 400-meter hurdles kung saan ibinugtak ang rika sa 57.17 seconds para masiguro ang Bulawan na medalya. Yan na po mga balita sa dunaan tabayaran sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Mga balita ng tabayaran kunyang pong aldaw na Martes, Mayo 7, taon 2024. Kita po na ang tabayaran live sa 99.9 WEBFM Gamsur dyan sa Rinconada area, sa 99.3 KM Kakampi sa Partido, asin man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Ang tabayaran man kita sa FB Live sa pagkaragabilog na puwersa kang Kakampi Network News alis sa studio kan Kakampi Gamsur sa Naga City. Kaya ba ko si Ken Palma. Ako si Jun Bernas, sagkon sa masunod pag-iribanan para ihatod ang mga baretang amay. Baantabayaran sa rabay sa mga Kakamping Radyo. Ini ang Kakampi Network News. Network News.